Di ba ito yung mga bagay na dapat silipin ng Senate Committee on Foreign Relations? Ang sagot ko sa sarili kong tanong, hindi. Siyempre, mas importante pa rin na sagutin po natin yung talagang tanong ng taong bayan dahil marami po sa ating mga kababayan yung talagang naguguluhan, nalilito na. Bakit ba talaga pinaaresto ng gobyerno ni Bongbong ng aking kapatid? Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang daming naguguluhan. Marami po kami. Kami pong 3, 4 ng mga senador, napakarami po naming naguguluhan. Ayun. Tama. Kaya yun po dapat yung inimbestigahan. Sabi nga ni Senator Amy Marcos ay tayo ba ay probinsya na ng The Hague? Oh, 'di ba? Yun ang sabi niya. Yun yung dapat pinag-uusapan sa Foreign Relations, Committee on Foreign Relations. Tayo ba ay probinsya na ng The Hague? No? Ano ba ang kailangan para matulungan si ex-human rights lawyer Harry Roque na magkaroon ng asylum? 'Di ba? Yun ang mahalaga. At pag-uusapan itong mga karaniwang Pilipino na nabigyan ng scholarship ng China at naghanap ng trabaho sa China at yung pala ay mga espiya pala. Bata pa ay mga tinrena na espiya nitong Richie Herrera daw. Richie Herrera. Parang Richie the Horsey, no? Richie Herrera daw. May storya pa eh. Si Richie Herrera. Yung spy master na nag-train dito sa mga batang ito na maging magagaling na espiya, matatapang, no? Napapasukin yung pinakamahirap na bansa para mag-espiya. Sige. Pwede bang kausapin natin si Senator Amy? Hindi naman nanonood dito, no? Pero baka sakali makarating. Tayong dalawa naman nag-uusap dito, Senator. Imagine natin, kausap natin si Senator Amy. Anong sabihin natin? Simulan ko na, Senator, wag niyo pong imbestigahan itong pagkakahuli sa 3 alleged Chinese spies na Pilipino. Spy na Pinoy dyan po sa China. Hindi po importante yan. Mas importante po talaga ay masagot na yung tanong naming mga ordinaryong Pilipino. Talaga nagpupuyos po kami. Bakit ba dinala sa dahig itong si Tatay Digong? Yun lang po imbestigahan ninyo. Kasi talaga nakatuto kami dyan eh. Ang dami naming nanonood. Napaka-importante po niyan, Senador. Tama. Tama. Pero dapat bawiin mo para kausapin tayo o pakinggan tayo ni Senator Amy. Dapat bawiin natin yung sinabi natin ng isang episode na hindi na siya namamangka sa 2 ilog. Namamangka na siya sa lupa. Parang na-hurt siya. Na-hurt siya. May mga lumabas pa na mga meme na namamangka siya sa lupa. Parang nasaktan siya ron. Paano naman tayo papakinggan kung ganun yung ating mga sinasabi? No, hindi. Bawi na po namin yan. Namamangka na uli kayo sa 2 ilog. Hindi na kayo namamangka sa lupa. Pwede bang pwede ko bang i-revise ang konti? Masyado malawak yung ilog eh. Pwede bang namamangka sa 2 kanal? Hindi ko sinasabi na namamangka sa 2 pusali Madumi kasi yung pusali. Tama. Kanal na lang, kanal. Okay na yun. Hindi ko tatanggapin na yun. Kesa yung namamangka sa lupa. Okay na yun. So, ayan, pwede na natin mag-request sa kanya na, ayun, wag niyo na pong investigahan ito dahil maraming mas mahalagang bagay, no? Halimbawa ay yung nagpapahaba ng buhok si Robin Hood Padilla sa Den Haag. Mas mahalaga. Napanood mo ba 'yon? Yung ginagano niya yung buhok niya sa Den Haag tsaka yung kanyang bigote. Yung naghahanda sa pag-alis. Yun yung mga mas mahalaga. Yun yung mga mas mahalaga, no? Lalo na ngayon, maglilibot around the world si Pulong, mas mahalaga 'yon. Mas mahalaga 'yon, no? Tsaka if we may suggest, no, Senator Amy, baka pwede niyo po isama sa pagdinig sa April 10 online si human rights lawyer Harry Roque kasi pinapanood akong video niya, nag-house tour siya doon sa kanyang simpleng bahay na tinutuluyan diyan sa the Netherlands. Oo nga, 'di ba? Oo. Napakasimple. Ako awang-awa talaga ako, no. Talagang awang-awa ako. Depressed siya, haras na haras siya, 'di ba? Kaya nag-tour na lang siya. Sino bang nag-cover noon? Siya rin o may media na nag-cover? No? Hindi ko alam eh. Baka meron siyang tagahawak ng camera, no? Parang vlogger yung dating niya eh. Wala naman si Mr. Supranational doon, di ba? Hindi ko alam. Wala akong ganong impormasyon eh. Oo. Okay. Pero talaga naawa ako. Ang simple ng buhay niya ron, no? Grabe. Kasi naman tinutugi siya rito. Grabe talaga, no? Hindi naman siya depressed dahil napaka-friendly naman ng mga interviews niya. Oo. Ayun, sana
Yun ang mga bigyan ng ng boses Tama. ni, Oo. ni Senator Tama. Amy. Pala, di ba sinabi na Malacanang pa-attend din na yung ilang mga opisyal ng gabinete tsaka ng PNP, di ba? Oh, mukhang nag-request si Senate President Cheese para hindi siya maipit. Ano, naiipit na siya eh. Di ba? Isasabi na raw pag hindi dumalo, no? Tapos siyempre, ang yung pag-i-invoke ba ng executive privilege ay yan ba ay legal, constitutional, tapos yung mga usapin pa sa sub judice para matapos na. Tingin ko sinuggest ni Senate President Cheese. Kung ako siya, sasuggest ko, sige, this one time, dalo kayo. No? Tapos tapusin na natin dito. Parang gano'n yung pwedeng suggested na compromise dyan. Sige, wag na kayo wag na kayo mag-create ng constitutional crisis. Wag na kayo mag-subpoena. Wag na kayo magplanong mag-file ng contempt para sa mga cabinet secretary. No? Papadaluhin na sila, pero isang beses lang Pagkatapos ito, wag na. No? Pwede may ganong klaseng arrangement para all happy. All happy. Pero alam mo, Senator, naisip ko rin dyan ito sa mga viewers natin. Nakailang cover din naman tayo dyan sa Senado. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, obvious naman kung ang mga panauhin merong tinatago na mali. Obvious naman kung pinopolitika lang ng mga senador. Hindi ko sinasabi yun ang ginagawa ni Amy. Hindi ko po sinasabi yun. Obvious lang. Talagang, parang. Obvious lang. Talagang, hindi kasi, parang binubuhay pa yung pakislot-kislot na bangkay dito sa mga violation of human rights. Parang sinisipir yung issue Ginagano, no? Kawawa naman, no? Lolo na, harmless na, no? Dinala pa ron, no? Itong probinsya ba tayo ng The Hague, no? Yung mga ganun ba na wala nang pumapansin, wala nang naniniwala, sinagot na ng mga legal luminaries, no? At yung sagot ng mga legal luminaries, dinurog ng mga legal luminaries ng mga Duterte, no? Sa pangalang Sal Panelo, 'di ba? Raul Lambino, no? Harry Roque. Harry Roque, no? Kaya ayun, binubuhay pa nila. Well, naalala ko lang si Raul Lambino, siya yung head ng Philippine-Chinese Friendship Society. So, ano kaya gagawin nitong Filipino-Chinese Friendship Society ngayon? Dito sa tingin mo ba magkakaroon ng lamat yung ating friendship with China? No? Dito? Ganun ba? Hindi naman siguro. Tingin ko yung tinatanong mo kanina, saan ba direction nito? Tingin ko yung direction nito ay swap. No? Yun nga palitulo. Swap. Medyo lugi lang tayo dahil yung tatlong bata nataguri ang spy. Tapos isaswap mga tunay na spy. Di ba yung napapanood mo yun? Alam mo yun? Yung Bridge of Spies, di ba? Napanood mo yun? Bridge of Spies. Ilang beses gusto ko yan. So, ito, magkakaroon ng Netflix movie rito. Saan kaya magpapalitan? Tingin mo, saan magpapalitan? Pwede China-funded bridge. Di ba? sa kwan lang yun sa Intramuros, dumala. Yun lang ang pinagawa ng China rito Yung lahat ng promisa nilang tulay, hindi naman tayo. Yun lang Sa Manila lang Diba? At saka, ito naman dilim. Diba? Dapat dilim para dramatic, diba? Tapos magpapalitan, tatawid. Meron. Tatawid, diba? Tatawid. May suspense dapat, may suspense. Talaga tinatawanan na lang natin ito, kaululan na ito no? Pero tingin ko yung direction yan. No? I-milk muna nila, tapos mag-o-offer sila ng spy swap. Spy swap. Let's just hope na properly treated yung mga kababayan natin na kanilang detain for no reason. Oo nga. Ang problem, hindi pa naman ganun tawag dyan, karespetado ng China ang human rights. No? Ganun ba? Oo. Dahil sa kanila, bigla na lang nawawala yung mga tao. At tayo, binabasahan natin ang kanilang rights. No? Sinasakay natin ng magandang eroplano. No? Pinapasamahan natin ng executive secretary dati, na abogado. Pinapasamahan natin ng bodyguard, ng security, ng mga nurse. No? Pinapasama pa natin yung common law wife. Ayaw lang nga sumama dahil wala daw siyang passport. Diba? Kompleto, pinapasama natin yung nakidnap na ex-presidente.
No? So, talagang napakasama natin. Biro mo, ganun ang ginawa natin. Sa China, hindi ganun ang ginagawa. No? Sa China, may firing squad lang naman. Oh, death penalty. Wag espionage. Death Ah. penalty or life imprisonment. Hindi mo alam kung ano yung mas masama eh. Imagine mo, life imprisonment ka, isa kang dayuhan. Di ba? Diyan sa preso ng China. Ano mangyayari sa'yo doon? Kaya dapat talaga all-out support tayo sa mga pamilya nitong mga alleged spies na ito eh. Di ba? Ang wag lang natin palapitin sa kanila yung mga talking heads ng China.